Magandang gabi po sa inyong lahat. Nung ako po ay nasa seminaryo, dahil po sa high school seminary, mabilisan po lagi ang kilos. Tuwing umaga, binibigyan kami ng 15 to 20 minutes lang para maligo. Pagkatapos maligo, mayroon ka ulit 20 minutes para kumain. So mabilisan lagi bago magklase sa umaga. Doon sa seminaryo, ang pagbubukas ng dilata ay sa pamamagitan ng kutsara. Alam niyo ba na pwede magbukas ng dilata gamit ang kutsara? At ang mga seminarista, sanay na sanay sa ganito. Pero bago kami napunta ng seminaryo, ako personally, natutunan ko ang pagbukas ng dilata sa pamamagitan ng kutsara nung nag-scouting kami. Boy Scout. Doon kami tinuruan na kung ano yung mga madampot mo, pwede mo itong gamitin sa mga kung ano-anong mga kailangang gawin. Hindi mo kailangan magdala ng mga bagay. At doon natuto ako, elementary pa lang, paano buksan ang dilata gamit ang kutsara. Ang Boy Scout, ang motto nila ay laging handa. 'Di ba? Laging handa. Kailangan handa ka sa kung ano ang gagawin ninyo. May dalang hunting knife, may dalang lubid, may kutsara, may tinidor. Dahil kung ano ang mga kailangan, kung ano yung nasa katawan mo, pwede mong magamit right then and there. Siguro yung mga alagad, ayaw ni Jesus na maging laging handa ang kanyang mga alagad. Dahil ang turo niya sa kanila, ang bilin niya sa kanila, huwag kayong magdala ng kung anuman. Walang salapi, walang bihisan, walang tinapay, walang tungkod. Parang gusto ni Jesus na ang mga alagad ay manatili sila o tingnan nila kung sino yung mga taong magbabahagi sa kanila, magbibigay sa kanila along the way. Papaano magiging handa ang mga alagad sa pagharap nila sa misyon kung wala silang mga gamit, kung nagugutom sila? Ito po siguro ang naiisip natin bilang tao. Paano magiging handa ang mga alagad? Pero para kay Jesus, hindi po ang pagiging Boy Scout ang pinag-uusapan. Para kay Jesus, ang nais na sa kanyang mga alagad, hindi na sila ay maging laging handa, kundi nais niya na ang mga alagad ay matutong magtiwala sa Diyos. Matutong magtiwala sa Diyos. Hindi ibig sabihin na ang damit, ang salapi, ang tinapay, ang tungkod ay masama. Na hindi dapat ito dadalhin ng mga alagad. Hindi po. Para kay Jesus, mahalaga ang mga ito, pero minsan, kundi man kadalasan, ang mga bagay na ating inaasahan at sinasandalan ang siyang nagpapabigat ng ating paglalakbay. Uulitin ko, ang mga bagay o mga tao na ating sinasandalan at inaasahan, sila minsan ang nagiging pabigat sa ating paglalakbay. Kaya para kay Jesus, oo, mahalaga na mayroon silang mga salapi, mayroon silang damit, pero ayaw ni Jesus na mahati ang kanilang atensyon. Ayaw ni Jesus na ang mga bagay na ito ang maging pabigat lang sa kanilang paggawa ng misyon. Kaya para kay Jesus, nais niya na ang mga alagad matuto kung ano ang ibigay ng Diyos, kung ano ang kabutihan ng tao, yun ang kanilang aasahan. At siguro, yun din po ang paalala sa atin ngayon. Yun din po ang paalala sa atin ngayon. Ano yung mga bagay sa ating buhay na nagiging pabigat sa ating pagsunod sa Kanya? Ano yung mga bagay o tao sa ating sarili na nagiging mabigat para sa atin na dalhin sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos? Ano yung mga bagay o tao o sitwasyon na umaagaw sa ating atensyon
sa ating pagsunod sa misyon na ibinigay sa atin ng Diyos.